magpatawad ang walang hanggan pagpapatawad. Well, hindi na ho bago sa atin. Sa Ebanghelyo, maliwanag na ang pamantayan ng ating pagpapatawad ay ang pagkilala sa pagpapatawad ng Diyos. Bahagi yun. At ito ay kumikilala sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ito ay maka-Diyos na pagkilos. Hindi magagawa ito ng isang nakakaang pagkilos. At nawa makita natin na hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa atin. Bahagi ho, kaya kinakailangan natin yung hilingin ang grasya ng pagpapatawad. So huwag natin kalimutan na ang magpatawad ay isang grasya ng Diyos. Bahagi ko yun. Kaya tayo ay nakapagpapatawad lamang katulad ng pagpapatawad ni Jesus. Katulad na ipinahayag sa Ebanghelyo na 70 ulit pa nito, hindi lamang 7. Sabi nga natin kapag sinabing 7 sa mga Hudyo, ito ay nagpapahayag ng yung mismong 7 na. Kasi yan ay para sa mga Hudyo, yan ay complete number. Nagpapahayag ng kabuuan. Pero anong sabi rito? Inaccelerate ni Jesus. 70 ulit pa nito. Kasi ganun yung kagandahan loob ng Diyos. Handa na tayong pagawarin kahit na paulit-ulit tayo sa oras na humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Bahagi ko yun, kaya nga sana makita natin yung kahalagahan ng sakramento ng kumpisan. Kasi bahagi ko yun na ang Diyos ay palaging handang magpatawad. At sabi nga ako natin ay yan ay itinalaga na ng simbahan. Instituted, bahagi ng pagkilos, isa sa mga 7 sakramento na ipinagkaloob ng Diyos. At kung yusin ako, kung yung pagnilay-nilayan sa 7 sakramento, apat dito ang may kapangyarihan na magpatawad. Binyag, yung sakramento na banal na misa, kaya nga meron tayong pagsisisi. Yung sakramento ng kumpisal, yung sakramento ng pagkapahid ng Santo Olio, yang lahat ng yan ay may kapangyarihan magpatawad. Well, of course talaga yung pinakasakramento ng pagkapatawad ay ang sakramento ng pagipagkasundo o yung kumpisal. Pero yun nawa yung makita natin na maging bahagi ng pagkilos
Una at higit sa lahat, hingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pusong pagpapatawad. Pangalawa, kinakailangan natin masanayin yung sarili natin. Bahagi ko yun. Kinakailangan may mga pamamaraan tayo. Alam nyo, sa mga pinapahirap ko ng Santo Olio, ay isa sa mga tinatanong ko na kanila, nagsisimba kayo sa inyo nakakumukhang kasalanan. So, bahagi ko yun. Pero pangalawa nito, napatawad nyo na ba yung inyong mga tao nakasakit ng inyong damdamin? No? Kasi bahagi yun na huwag natin kalimutan na ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay rin sa ating pagpapatawad. No? Bahagi ko yan ang dinadasal natin sa Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga sana para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Ama. Ano? Isa ko yan sa precondition. Hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos kung punong-puno ka ng galit. Kung ang puso may hindi marunong magpatawad, huwag natin kalimutan yun. At bahagi yun, alam nyo, yung pagkasala, isang maganda. At kung tutusin din po, kasi yan din ang susi ng kagalingan ng katawan at ng espiritu. So, kung inyong maalala, mula ng February, nagsimula tayo ng mag-healing. No? Well, marami tayong dahilan kung bakit gayos natin na magkaroon ng healing session. Sabi mo ay kahit lang araw ng linggo, no? Kahit na sunod-sunod yung ating stay. Kasi sabi mo mas accessible yun para sa dami ng tao. No? Bahagi yun, kaya ngayon unang dinadasal natin bago mag-healing, ngayon pagpapatawad, pagpapatawad sa mga tao nagkasala sa bahagi yun, kinakailangan natin sanayin sa atin. Ewan ko sa inyo, no? Kaya hindi naman ay umaatin ng healing, no? Pero bahagi yun na isang pamamaraan yun. Hindi lang mo siguro yun, no? Kahit na walang healing, pero maliwanag ko yung prayer, no? Prayer for healing, no? At yun ang isa sa mga pamamaraan na una natin gawin, gusto natin ang gagawin ay matuto tayong magpatawad. Pero isa rin yun, maaari din ang gawin ninyo na bago kayong matulog, pwedeng baging bahagi ng inyong panalangin na mapatawad ninyo yung mga taong nagkasala sa inyo. So, sabi nga natin dito ay in perpetuity. Walang hangganan. Sapagkat may mga pagkakataon na tayo ay sinasaktan at nasasaktan. Kaya kinakailangan natin patawarin, hindi para sa kanila, hindi para sa kanila yun ay rin para sa atin. At huwag yung isipin na kaya tayo ay magpapatawad at iniutos ng Diyos na tayo magpatawad ay para doon sa mga taong nagkasala sa atin. Hindi.
Kaya nais ng Diyos na tayo magpatawad, sabi nga natin, no? And perpetuity, no? Walang katapusan kung maaari. No? Bakit? No? Ay for the love of our sons. No? Kasi kapag ikaw ay hindi marunong magpatawad, pinarusahan mo ang iyong sarili. No? Pinarusahan mo sarili mo. No? Pinapagaling mo ang iyong sarili. No? Ay, Father, hinihingi ako ng katarungan. No? Sabi ko nga, yung katarungan, bahala na doon ang Diyos. No? Bahala na doon ang Diyos. Hindi mapalampas. Hindi tayo ang dapat na maghanap ng katarungan. No? Ang dapat na hanapin natin yan, pagpapatawad. No? Kasi yun din yung pinangawa ka na Diyos. Justice will come to its time. Hindi na hulugan na kapag pinatawad mo yung tao, hindi na siya ahatulan na tinatawag natin katarungan. No? Yung ebanghelyo natin dito, bagaman sinabi nga dito natin, yung hindi na makukulong, no? Hindi lamang yung tao nagkasala, kundi yung kanyang asawa at mga anak. Kasi bahagi yun. Yun ay to exact justice. No? Pero kung tutusin po, yung pagpapatawad ng kasalanan ay hindi yung magiging excuse para ibigay ang katarungan. Kung tutusin, yung magpapatawad ay alin? Ay pagbibigay ng katarungan para sa sarili mo. No? Kasi ikaw ang nagpapabigat. Ang hindi pagpapatawad ay nagpapabigat sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Bahagi yun. Kaya nga sabi ko nga na isang nakatutulong sa ating pagpapatawad ay alipag maliwanag ng pagkaunawa ng katarungan ng Diyos. Kaya nga binibigyan din natin ang diin. Hindi, mag-alala, may purgatorio. May purgatorio. Bahagi o yun. Kaya napakahalaga yung turo ng purgatorio. Kung siya man ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang pagtawaran siya ng Diyos. Pero sabi mo, sa minalin, hindi na siya pupunta sa impyerno, pero dahil sa kanyang ginawa, kung naiiman niya ng tawad doon, yun ay kanyang haharapin doon sa purgatorio. Pero tayo, ay kapag nasaling tayo, kaya kung makikita niyo yan, sa akin sabi ko nga, yung healing natin, yung healing natin ay tutusin ko ay isang yung ramdam ko yung epekto doon sa pagkamatawag sa mga taong nagkasala sa atin, sa inyo, sa bawat isang sa atin. Kaya nga po, sabi ko, ay yung kasing healing natin, ay kung tuusin yun ay response doon, sabi ko, bilang isang exorcist para
Sana ma-counter natin yung mga kapatid natin na nagpupunta sa albularyo. Kahit mga lay minister, lay minister, sumama yung pakiramdam, nagpupunta sa albularyo, hindi nakikita na sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya masabi mo, yun ay maliwanag kasi na tanda. Una, tingin siya sabi mo, yung pagpunta sa albularyo, sa day, shower of faith. Nasa katisisimo yan ng Katolikong simbahan. Hindi dapat tayo nagpupunta sa mga albularyo, sa mga manggagawa, ng mga espiritista. Ay kaya lang sabi mo, wala nakikita na pumunta, kaya inilagay natin yung ating healing session. Na kung kayo pumunta, so para sana masana. Yun ay kunutusin, ay bahagi bilang exorcism. Pero kung tusin yung panalangin na yun, nakita tayo naman yung CP, ay hindi mo yung panalangin ng isang exorcist. Yun ay yung panalangin for healing. Para sa alangin. Bahagi mo yun na kung saan ay higit natin maramdaman at makita natin yung important na makita natin na tayo ay nagpapatawa. Well, hindi lang mo yun. Sabi mo, pwede niya bago kayo matulog, mapatawag mo yung mga tao nagkasama sa inyo every night. Bahagi rin ng pagkilos. O hindi kaya may mga naramdaman kayong sakit ng kalooban ng gawa ng pangyayari, tao, o bagay. Pwede rin oras mismo, pwede kayong tumigil o tingin ninyo yung pagpapatawa. Bahagi yung mismong pagpapatawa ay very liberating. Nagpapalaya. Bahagi pagkakataon. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon. Vengeance is mine. Pero sa atin, kaya sinabi ng kung may kapal, tulad binanggit ko, una, sapagkat kinikilala natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kasi yun yung pagpapatawad ng hari doon sa alipin. So bahagi yung ginawa lamang ibang tao sa atin, yun ang ginawa ng alipin sa kapwa alipin. Sabi nga, halaga lamang ay 500. Pero yung halaga ng ating ginawang pagkakasala sa Diyos ay milyon-milyon. Sa ibang area, 10 milyon. Pero gano'n, at pangalawa, yung mismong pagpapatawad ay nag-aalis sa ating talikanan ng pagkamuhi at paghihiganti. Iligtas natin yung ating sarili sa kamandag ng mga bagay na ito at higit natin maunawaan ang tunay na kagandahan ako ng ating